Ang ating karancho, Miguel Hill, Katapat at Karancho. Buenos días a todos mis amigos. Es su Karancho Miguel Hill. Aba, yung ating background music medyo naiiba. Hindi natin makuha yung ating paboritong pinatutugtog para sa ating mga Ayan. Yan po ang pampainit na dugo, ng dugo. Ngayon po naman ay araw ng Miyerkules, January 27, 2016. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ang ating alkalde ng Himpapawid, ang nag-iisang Mayor Alfredo Lim, ay meron pong commitments ngayon. Pagkakaalam ko, nakaantabay yata doon sa ng mga pangyayari ngayon sa Senado. Hindi naman sana nakikiusyoso ang ating alkalde, pero alam nyo, sa kanyang posisyon, dapat nalalaman niya kasi ang mga pangyayaring yan. Anyway, sa Biyernes po, ating makakasama muli si Mayor Fred Lim. Na pagkakaalam ko talagang nangunguna. Hindi ko na sasabihin kung yung mga detalye niya. Basta nangunguna siya sa pinakahuling mga survey. Pero hindi po tayo nag-iisa ngayong umagang ito at espesyal na pagtatanghal po ang ating ihahatid sa inyo ngayong umaga. Hindi lamang po yung ating normal na public service at kaunting komentaryo. Kung hindi, ito po ay magiging espesyal na edisyon ng ating pinakahihintay na palatuntunan na sa kadalasan Biyernes lamang ito. Biyernes ito ng hapon, pero ngayon to make way sa schedule ng ating panauhin, na i-introduce ko na po. Ito po ay magiging special na edisyon ng Bakit Kita Iboboto? At ang makakapiling natin ngayon, ating gigisahin, pero ang panggigisa natin dito ay panggigisang sibilisado. Walang iba kung hindi si hindi na siya ngayon hindi na siya ngayon na chairman, siya ay isang senatoriable na si Ginoong Francis Tolentino. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Mr. Hill. Magandang umaga Karancho na lang po. Karancho, magandang umaga po sa inyong partner ngayon, si Melchor. Si Melchor. Yes, Melchor, good morning din. Morning, Karancho Migs, at good morning kay itong kinagigiliwan natin na dating chairman ng MMDA. Magkalapit lang yung opisina namin noon kasi nandun ako sa kabilang istasyon noon, yan sa Guadamol. Nai-interview namin sa Trofon. Ito yung first time na makaharap ko siya sa personal. Okay. Pero ito hindi pa kapanahunan ito ni Chairman Tolentino, pero dati nung ako'y anchor din sa television, meron kaming studio doon sa pinaka rooftop nung kanilang gusali sa Makati, yung dating Makati Hotel po yun di ba? Yung kinonvert sa MMDA. At yan ang ating unang naging nagbabalita tayo doon madaling araw. sa ibang istasyon naman yun, television. Anyway, bago natin tanungin ang mga importanteng mga tanong tungkol sa kanya mga plataforma, mga programa, ang ating guest na isang abogado rin, si Attorney Tolentino, ating balikan muna. Ating alamin ang kanyang naging background para alam natin yung kanyang mga accomplishments today.
sa kanyang educational background, Doctor of Judicial Science, International Environmental School, Tulane University Law School, New Orleans, Louisiana, USA. Oh. Tama po ba yun, Tama Chairman? po, tama po. Okay, Master of Laws, Wow. University of London, specializing in public international law with merit. 2 honors. Po. Wow, mabigat. Muntik na pamura siya, no? Ako math lang nilalagpak ko eh. Okay. Master of National Security Administration, Wow. National Defense College of the Philippines, ranked 6th out of 55 graduates. Apo. Bigat ah. Bigat. Mm. At Graduate Diploma in Public Administration, Robert F. Wagner graduate. Mhm. Okay. Po. Mga School of Public Service, New York University. Okay. Ano pa ba? Bachelor of Laws, Ateneo de Manila Law School. Wow. Artista pala ito. Mm. At Bachelor of Arts in Philosophy, Ateneo de Manila University. Pero bata pa, 1980 lang ito. Mm. Mas kilala natin siya bilang yung chairman ng MMDA at mayor din ng Tagaytay City. Pero mamaya natin babalikan yan. Anyway, siguro dapat i-explain na natin kay Chairman Tolentino ang magiging takbo ng ating programa. Chairman, meron lang kami ilang mga bagay na babanggitin sa inyo very briefly. I-share nyo lang sa ating mga listeners kung ano ang inyong programa at plataforma para dito sa mga sektor na ating babanggitin. Okay. Unang-una po, para hindi pa kami sakop ni Melchor dito. Ano po ba ang programa at plataforma nyo, Attorney Tolentino, para sa mga senior citizens? Kasama po dyan yung mga issue ng pension na increase, yung mga senior citizens discount, at mga trabaho para sa mga sektor na nakatatanda, senior citizens. Tuloy po yung batas na sinimula ni Ka Edong Angara. Improve po natin yon. Yung naging issue ngayon ay yung sa mga pension, yung sa SSS. Pabor po ako madagdagan yung 2 milyong pensyonado natin na veto. So override po ng Kongreso ang kailangan. Subalit ang kailangan po sa SSS ito pa rin yung pagiging transparent nila. Hindi po maaari na yung board of directors, napakataas ng sinasahod nila, sila lang ang nakakaalam. Sundin po yung pamantayan ng California Pension Fund System na kung saan bawat kilos ng board nasa website. Ayun. So, ang nakikita ko po rito, meron din tayong mga senior citizens na meron pa hong kakayahang magtrabaho. Bagamat retired na. So, bigyan po siguro ng puwang para sila ay makapasok. Hindi yun sa dating pinapasukan nila, pero yung less menial jobs, ginagawa po ito sa ibang lugar. Halimbawa po, nagtatrabaho sa library. Halimbawa po, nagtatrabaho sa mga, yung hindi naman kailangan ng physical strength. So, bigyan ng puwang yung ilang senior citizens. Hindi lahat. Pero ang kailangan po rito, magamit po nila yung retirement stage nila para po sa pag-aarugahan ng pamilya, para sa kanilang kalusugan, pagninegosyo. Kung paano po gagawin ng Estado yan, pagbibigay siguro ng karagdagang incentives para sa kanilang pensyon, pagbabawas po ng buwis para sa kanilang mapasok sila sa entrepreneurial areas, dapat po meron noon. At dapat po kilalanin ng senior citizens bilang isang bahagi ng lipunan na hindi lahat po tayo darating doon na hindi tapos na. Dapat kilalanin sila bilang productive members of our society. Nung MMDA chairman po ako, hinihiling ng isang grupo na alisin po yung number coding sa kanila. May mga proposal na gano'n. Nung MMDA chairman po ako, hinihiling na meron silang special lane. Ang kailangan po niyan legislation Ayun. So nakita ko po yung pangangailangan nila, pero legislation po yung kailangan doon. Sa batas, in other words, no. Anyway, very quickly lang Attorney Francis.
kayo ay pinipresenta nyo yung sarili nyo sa ating publiko para maging mambabata senador. Ngayon, itong issue sa SSS, hindi mamamatay kaagad ito. This promises to be a long drawn issue. So, kayo ba naniniwala kayo na attainable yung 2,000 peso pension increase with certain adjustments siguro? Alam niyo po, pera nila yun eh. Ayun. Ang nakikita ko pa dyan, ipakita ng SSS kung paano nila ini-invest, kung paano nila pinapalago yung trust fund, nang sa ganun po maipakita nila sa taong bayan, hindi lang dun sa pensioners. Bakit merong sinasabing hanggang 2029 na baka ma-deplete itong fund? So meron po tayong pera law, 2008 pa ho yun. Retirement Act po yan, PERA. Kung saan dapat po lahat ng mga retirees merong karagdagang pensyon. Ang nakakalungkot lang po dito ay hindi pa po ito napapatupad. Ang tawag po ng Personal Equity Retirement Account. Approve po ito ng 2008 pero hindi po ito na-implement. Hindi lang po SSS yung kasama po yung GSIS. So siguro reviewin po ng Senado. Bahagi ng oversight function. Ano na nangyari dito sa PERA law? Bakit ho hanggang ito ay nakabinbin? Siguro kung naipatupad ito, baka hindi na-apektuhan Hindi naging problema. Hindi naging problema itong increase na 2,000. Anyway, Attorney Francis, isingit lang natin yung ating RJ Patroller dyan sa lalawigan ng Bulacan, si Ron Jacob, at meron daw iulat. RJ Patrol! Naging matunog ngayon ang pangalan ni dating Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Francis Tolentino na nakakuha ng pang-14 na pwesto sa kandidato para senador. Base sa pinakahuling Social Weather Station o SWS survey, bagamat may tuturing na isang baguhan sa pagkampanya si Tolentino sa pagsabak sa national election, hindi makakailang nakatulong ng malaki sa dating tagapangulo ng MMDA ang mga pagiging aktibo nito sa pagbisita sa iba't ibang lugar sa bansa para ipakipag-usap sa mga lokal na opisyal ang mga isyong tulad ng El Nino, disaster preparedness at iba pang lokal na pangangailangan. Malaki rin ang naiambag ng infomercial ni Tolentino para lalo pang makilala ang kanyang pangalan. Samantala, mainit ang naging pagtanggap ng mga Naga City kay Tolentino na nagtungo rin sa mga bayan ng Pili at Calabanga sa Camarines Sur. Binisita ni Francis Tolentino ang Camarines Sur kung saan nagsalita siya sa flag ceremony sa Pili, Camarines Sur. Naging panauhin din sila ng ilang transport group at ang Camarines Chamber of Commerce. Sa isang pagbubulong ng barangay leaders sa Cabalanga, Camarines Sur, inendorso ni Camsur Governor Migs Villaperte ang kandidatura ni Tolentino bilang senador. Bago umalis, nakakapiling din ni Tolentino si Naga City Mayor John Bongat at ang mga incumbent municipal mayors ng Camarines, kabilang ang Pili, Garchi Terrela, Pasakaw, San Fernando, Libmanan at marami pang iba. Malugod din siyang sinalubong ng mga madre sa isang kolehiyo sa Naga City. Ron Jacob Halili para sa DZRJ 810833 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Ron. RJ Patrol! Narinig niyo yun? Yung ulat na Number 14. ni Ron na nagrarally daw pataas yung survey results. Tataas pa yan sa mga susunod na survey. Yes, ni Attorney Tolentino. Okay. So, mukhang nagbubunga talaga yung inyong paglilibot at pakikitouch base. Mahalaga yan kahit na minsan national position, iniisip nyo, paano nyo makakausap, makakasalamuha yung milyon-milyong katao. Pero walang ibang paraan para gawin niya kung hindi talagang susuyurin mo. Ang nakita ko po kasi, Carl Miguel, marami po tayong national problems. Baka itanong nyo yung iba mamaya. Pero sa nakita ko po, sa national problems natin, marami po tayong local solutions. Ayun. At makikita mo lang yung local solutions pag nakapunta ka sa lugar nila. Okay. Tuloy-tuloy ang ating tanungan. Programa at plataforma ninyo sa mga persons with disabilities, yung mga ating mga kasamahan, mga karancho. Karancho, pwedeng mag-follow up question ako doon sa SSS, kay Atty. Tolentino.
Okay. Yeah, follow-up question lang. Very quickly. Dahil, Attorney, Aha. yung sinasabi nyo napayag kayo doon sa 2,000 pesos na increase ng SSS pensioners, sa palagay po ba ninyo, feasible talaga yan without government appropriations? Dapat siguro ipakita, kaya nga ito yung sinasabi ko, dapat maging transparent yung SSS. Ipakita nila yung libro nila. Ito yung pera natin ngayon, ito yung kikitain sa susunod na taon, ito yung mababawas kung i-implement natin itong 2,000 increase. Baka naman po pwedeng 1,000 muna, so after 5 years, or after 3 years, another 1,000. So dapat ipakita nila yun. Hindi po pwedeng sabihin lang, hindi po pwede dahil madideplete ka agad. So, nakikita ko ito, maunawaan ng tao yan basta pinakita nila. Kaya yun yung sinabi ko kanina, gayahin yung sistema sa California kung saan open lahat, transparent. Ito yung libro natin, ito yung mga membership natin, ito na lang yung natitira, may mga pumanaw na, ito yung ginagastos natin, ito yung na-invest natin, ito yung kinikita. So, mas mainam po siguro ilahad po lahat yan. Okay. Programa at plataforma, sir, sa persons with disabilities, yung mga disabled natin mga kababayan. Alam niyo po, ang populasyon natin mahigit 100 milyon. 16 million po may disabilities. Ang nakalagay po sa batas, Republic Act 7277, at least 5% dapat noon ng pwedeng 5% ng employable position ng bawat kumpanya ay tumanggap ng PWDs. Hindi po nangyayari yan. Meron din pong batas tayo na sa batas na yun, sa Magna Carta for PWDs, dapat may mga access ramps lahat. Ang mga sinihan, ang mga gusali, ang mga pampublikong lugar, nakikita nyo naman, hindi pa rin natutupad yan. Pag sumakay po sa transportasyon, sa pampublikong bus, MRT, LRT, dapat po may rampa rin sila. Hindi po natutupad yan. Kahit na escalator sa MRT yata ngayon, sira. So nakikita ko po dito, dapat gawin po ng Senado, ng Kongreso, ang kanilang exercise yung kanilang oversight functions. Bakit hindi pa napapatupad fully itong Magna Carta for persons with disabilities? Ano po yung kakulangan? Nandiyan na po yung batas. So, more on executive ito. Nakikita ko po dito, dapat ay sa building code requirements pa lang, pag nag-a-apply ng permit, papatayo ng gusali, dapat doon pa lang pinapakita na dito po yung daanan ng persons with disabilities, ito po yung aming provisions, at wag aproban kung wala nun. Natatandaan ko pa ho nung sa MMDA ako, naglabas kami ng isang traffic light dito po sa may Anonas, dito po sa Quezon City, kung saan pwedeng kapain ng persons with disabilities yung traffic light para makatawid sila. Tutunog yun. Wow. Okay. Gumawa rin po ako ng special pedestrian lane para may tungkod ka, kakapain mo yon, kung bulag, makakatawid ka. Naging problema lang natin noon, hindi na pala ganap yun dahil kulang din naman kami sa pondo. So siguro po, kung nandun tayo sa Senado, mabigyan natin ng pondo itong ganito mga initiatives para nang sa ganun po ma-implement po yan. Napakaganda po sana, dinry run ko na yan Kaya lang isang lugar lang yung napaglagyan ko dahil wala naman kaming pondo. Okay. Attorney Francis, ito, yung opisinang malamang inyong papasukan sa malapit na hinaharap. Meron po tayong report mula sa Senado at ang ating RJ Patroller numero 2 si Jojo Sikat meron situation report. RJ Patrol! Jojo Sikat, good morning. Jojo Sikat. Okay. Mukhang medyo naputol ang ating linya dito sa Senate. Anyway, babalikan natin si Jojo Sikat maya-maya lamang po. Okay. Anyway, tuloy-tuloy ang ating pagtatanong. Melchor, matapos tong persons with disabilities, ano kaya ang programa at plataforma ni Chairman sa anong susunod na sektor? Yeah, okay. Pero bago yan, kasamang Migs, doon sa sinabi niya kanina ni Atty. Tolentino, doon sa, sabi niya may mga batas na hindi na ipapatupad. You mean to say, sir, bago yung parang integrated sana yung enforcement at saka yung pagbalangkas ng batas? Tama po kayo. Tama po kayo. Siguro yung implementing rules, dapat po laging nakikita po ito ng gumawa ng batas nang sa ganun po ma-account kung pinatutupad ba ito. Hindi. Kung hindi pinatutupad, ano po yung problema? Maari pong sa budget. Nabanggit ko na yung kanina. Di budgetan po. Dapat po siguro may kalakip na budget ang DPWH para po sa paggagawa ng mga
tawiran ng persons with disabilities. Dapat po may puwang din po ang mga LGUs na pag walang appropriate ramps para sa PWDs, hindi aprobahan yung building permit. Yes, sir. Dapat po yung mga private companies ma-inspeksyon ng Department of Labor kung binibigay nga nila yung 5% allowable employment positions para sa persons with disabilities. So siguro po yung mga ibang ahensya dapat sa budget hearing magpaliwanag ba't hindi napapatupad ito. Oh, I see. Yes. Okay. Anyway, ating mga kapatid na live sa ating linya mula sa Senado si Jojo Sikat. Jojo, magandang umaga. Yes, magandang umaga naman kasama Miguel. Dito tayo sa Senado kung saan kanina ay ginisa nitong si Senate Minority Leader Juan Ponce Iglesias, si dating PNP Chief Alan Purisima sa ginawang pagpupulong nila ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa Palasyo ng Malacanang bago sinimulan itong malagim na operasyon ng Mama Sapano Incident kung saan apat na PNP sa pambrutal na pinagpapaslang na ilang miyembro ng MILF, BIF at Town Group. Sa pagtanong nitong si Enrila, tila pinupunto nito naging kapalpakan nito si Pinoy at ni Purisima sa operasyon matapos na hindi parang sa ibang opisyal ng PNP at dating DILG Secretary Marojas. Matapos nga yung isang oras na palugit para sa pagtatanong yung Enrila, pinigilan ito ni Senadora Grace Poe upang ipaalala ang isang oras na palugit sa bawat senador na magtatanong. Agad naman na nagmosyon ito si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa napabigyan nga ito si Enrila upang mapunto yung lahat ng kanyang mga katanungan sa mga resource person tulad ni Purisima at dating SAP Chief Otilio Peñas. Hindi naman maiwasan na questionin nila itong $5 million na reward sa ulo ni International Terrorist self-fitly Pinhir alias Marwan na napaslang na staff troopers na nagtungo sa bahay nito si Marwan. Iginita man itong si Purisima na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nakukuha o nakiklaim ng PNP itong nagtarang reward. Pakinggan natin itong kaganapan ngayon dito sa Senado kung saan tinatanong dito si Senator Juan Ponce Iglesias, itong si Major Edmundo Pangilinan ng Pilipinas Joint Action Group, Your Honor. What is the meaning of this? ang mahingito na si Napeñas, dating SAP Chief Napeñas, ang tinatanong ito si Senator Juan Ponce Iglesias. This process, Your Honor. And the message that you sent, Sir, good AM, for your information, operation against SVTs in Mama Sapano, Maguindanao, shall be conducted by PNP SAP, supported by Maguindanao PPO, PRO, ARNN troops, RO underway. Is that true? Your Honor, may the request that the question be repeated, sir, Your Honor. At 5:28 a.m., January 25, 2015, DSAP sent a text message to Major Achilles de la Cruz, and the message is reads verbatim. Sir, good day, FYI. Okay, mga karancho, yan po ang pinakahuling mga pangyayari mula sa mataas na kapulungan ng Senado. Napaka umiinit ang investigasyon sa Mama Sapano. Hindi pa pala tapos. Akala natin tapos na. Okay, tuloy-tuloy naman tayo ng katanungan sa ating guest na walang iba kundi si Attorney Francis Tolentino at Melchor. Yes, kasamang Migs. Atty. Tolentino, sir, bilang isang kandidato ng pagkasenador, sir, alam po natin ng Pilipinas ay isa sa mga bansang maraming populasyon na mahirap. So, meron po ba kayong programa patungkol sa mga kagaya po naming mahihirap at of course yung mga kabataan, maraming mga out of school youth dahil din sa kahirapan? Siguro po, simulan ko dun sa huli, dun sa kabataan. Yes, sir. Alam niyo po na nag-mayor ako ng Tagaytay. Kinukumpara ko din, nandito na ako sa MMDA. Nakita ko po, nagtayo po ako ng college sa Tagaytay, yung City College of Tagaytay. Ngayon dito sa MMDA, tuwing graduation, imbitado ako ng University of Taguig, University of Parañaque, University of Makati, at napakaraming iba pa, Caloocan. So nakita ko po bakit itong mga pamahalaan lokal na to nakakapagtayo ng sariling kolehiyo. Dahil meron silang resources. Napag-aralan ko, sa pag-iikot ko,
halos 95 lang po yung local colleges natin. Okay. 95 sa buong Pilipinas. Ilan po ang LGUs natin? 1,000 po yan. So, ang nakita ko pong paraan dito, i-unlock po natin yung Special Education Fund na ginagamit lang po ngayon para sa elementary at high school. Kung mabubuksan po yan at magagamit ng mga pamahalaan lokal, makakapagtayo po sila ng community colleges. At yung mga community colleges po yun, ito po separate from SUCs, ay magiging tulay para po makaahon sa kahirapan dahil makakapag-aral po yung mga bata. Darating po yung panahon, hindi na po sa kailangan lumuwas ng Maynila para magkaroon ng skills development. Nakikita ko rin po sa kahirapan, malaking porsyento ng kahirapan sa naikot ko dahil po sa kalamidad. Nung tumama po yung Bagyong Lando, mapapasok na po yung second semester sa Central Luzon, sa Northern Luzon. Hindi po ako magkakamali kung sabihin ko maraming tumigil ng pag-aaral. So, bawat tama po ng isang kalamidad ay nagdudulot ng poverty sa kanayunan, maging dito sa urban area. So, ang sinusulong ko po yung, hindi lang po yung disaster preparation. Ang sinusulong ko po yung quick recovery. Ang sinusulong ko po magkaroon ng separate Philippine Disaster Reconstruction Agency na tutulong para makaahon kaagad yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, at lahat po ng tinatamaan ng kalamidad. Nangyari po sa atin to sa Tacloban, hindi katagalan lang. Pag tumama isang bagyo, ang kikilos na ahensya, 6 kagad. DepEd, may pondo. DILG, may pondo. DSWD, may pondo. National Housing Authority, may pondo. Department of Agriculture, may pondo. At DPWS, may pondo. Pag-isahin na lang po natin ito. Sa ganun po, mas mabilis yung pagbangon, kagaya po sa Japan. Yung mga college students, kung kinakailangan bigyan ng college voucher para makapasok sa susunod na semester, bigyan ng college voucher. So nakikita ko po, kalamidad nagdudulot ng kahirapan. Kakulangan sa edukasyon nagdudulot ng kahirapan. Ang nakikita ko po rito, multifaceted approach ito, maging yung saligang batas, baguhin natin. Ayun. So open kayo sa Chacha. Yung economic provisions. Yes. Kasi tinan nyo bakit aayawan natin yung Chacha? Tayo po ASEAN Economic Community na ngayon. Mag-iisang visa na lang ang gagamitin, isang passport na lang ang gagamitin. Paano po papasok dito yung mga tiga Singapore, tiga Malaysia, tiga Jakarta, tiga Brunei Darussalam kung mahigpit tayo? Yes. Dapat po uniform na yan Ganun po ang ginawa ng Indonesia. Ganun ang ginawa ng Malaysia. Pumasok tayo sa ganitong economic community. Dapat handa rin po tayo magbago ng ating sistema. In other words, pati yung constitution has to change and grow with the times. Yes, Okay. pati po yung bracket ng payment ng corporate taxation. Dapat po ipantay po natin ito sa Malaysia, ipantay natin sa Singapore. Mataas tayo. So, suportado nyo rin yung pag-rollback ng income taxes? Yung sa income taxes, siguro merong certain parameter para hindi naman talaga magkaroon tayo ng budget deficit dito, lalong-lalo na doon sa lower income bracket, yung mas mababa yung kinikita, mas marami yung anak na pinag-aaral, yung po siguro they deserve to be assisted by the national government. Pero yung ang system of taxation kasi natin progressive Mas marami yung kinikita mo, mas malaki yung buwis mo. 'Di ba? So mas malaki yung contribution mo. So yung mas maliit na kinikita, dapat mas mababa po. Ipareho na po natin sa ASEAN region. Nang sa ganon, acceptable tayo sa kanila at sila naman pwede mag-invest dito. Tayo naman pwede rin pumasok sa kanila. Yan po. Na walang pagbabago sa policy-wise? Wala po. Kasi darating po yung panahon, ang ASEAN po is the 7th biggest economic bloc in the world. Pinakamalaki and growing. And growing. Kaya kung mahihiwalay tayo doon, parang isang sungking daliri tayo doon na kakaiba tayo doon. Okay. Tuloy-tuloy naman ang ating tanungan na programa at plataforma, ito medyo itatahi ko na rin ito, sa OFWs, Overseas Filipino Workers, at isama na natin yung kababaihan, yung mga battered na, kasi maraming din niya abroad, hindi lang local problem yan, at mga single parents. Okay? For OFWs at with special emphasis sa mga kababaihan. Ang malaki po yung datos na hinahawakan ko na marami pong naidulot na kabutihan. Meron din pong negative effects, lalo yung mga naghihiwalay na pamilya. Ako po yung naglabas ng statement last week na dahil po sa tensyon ng Iran at Saudi Arabia, pag-isipan na ng ating pamahalaan kung paano po yung repatriation at pagbalik dito kung lalala yung tensyon ng Iran at Saudi Arabia.
subalit yung pressing concerns natin po ngayon, siguro isi-single ko na, baka hindi ho alam ng ito na nakakarami, mahigit 5,000 po yung nakakulong sa Gulf States at sa Malaysia na mga kababayan natin. Yung maari yung iba, pinagbintangan, maari yung iba, nasakdal ng walang pruweba. Bilang abogado po, ito yung nakita ko. Meron po tayong batas kung saan naglalaan ng 100 million pesos para po sa Legal Defense Fund. Ito po ay nakatali sa Department of Foreign Affairs. Ang nakita ko pong mali doon at dapat amyandahan, yung batas pong yon ang nagsasabi, kailangan bago magamit yung 100 million ay ma-convict yung ating OFW ng death penalty or life imprisonment. Saan naman ho kayo nakakita ng kailangan ma-convict ka muna para magastos? So kung 20 years imprisonment lang, bali wala, hindi magagamit. Hindi magagastos. Alam niyo po, sa pag-iikot ko, nalaman ko, may isang grupo ng mga abogado sa Coronadal. Ang ginawa nila, nagpo-provide na sila ng free legal assistance sa mga kababayan nila. Ang proposal ko po ganito, dapat po yung pondong yon magamit, hindi po sa conviction, from the time of arrest, prosecution, conviction, and appeal. Hindi lamang po kung kailan nakulong, tsaka hindi dami nga ho yung nakakulong. Ang proposal ko po, mag-allocate po tayo rin ng pondo para yung mga bagong graduates natin, bagong pasasabar, makapag-OJT sa Department of Foreign Affairs o sa DOLE ng libre para matulungan naman for 3 years, 2 years yung ating mga kababayan. Nakikita ko po napakalaking tulong ng ating mga OFW. Hindi po maikakaila na yung kanilang nire-remit dahil may batas naman dito, talagang napakalaking tulong sa ating ekonomiya. Billion po yung kanilang pinadadala sa atin. So ang nakikita ko pong tulong sa OFW, pag bumalik po sila, pumasok sa isang negosyo, bigyan po natin ng 3-year tax break. Ayun. Bumalik ka rito. Nabanggit po yung flash report kanina, yung Calabanga, galing po ako doon. Sabi ko doon kay Governor Villaperte, ang lalaki ng bahay dito para nasa Makati tayo. Lahat po yun OFW. Ayun. Isang barangay po yun, parang isang exclusive subdivision. Yun ang tulong nila sa ekonomiya ng Calabanga. Pero maganda yung sinabi nyo na kailangan yung ating mga attorney, yung ating mga lawyers dito sa ating bansa, expose sila sa international law at makukuha nila yung by yung internship sa mga siguro mga OWA or DFA. Sa DOLE, DFA. Kasi ang nangyayari ngayon, lalapit ang OFW sa mga consul natin. Minsan na itataboy po iyon, minsan busy. Talagang dadami po yung laman ng kulungan sa Middle East at maging sa Malaysia. So, at the earliest stage pa lang, dapat po matulungan na sila. So, wag na intayin na ang pinag-uusapan pondo blood money na. Ganun na po yung nangyayari. Yun po yung nakalagay sa batas. Upon conviction ng life imprisonment or death penalty, kaya kailangan mo lang, kaya mo lang magagamit yung pondo. So, blood money na pinag-uusapan, hindi yung talagang... Hindi pala assistance. Okay, hindi na assistance. Makikiusap ka na, ang ebidensya po noon, naipon na. Bago niyo po makalkal pa yung counter na pang-ebidensya, mahirap na ho yun. Okay. Napakaganda. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo, Melchor. At yes, attorney, itong susunod na tatanungin natin, sir, ay meron pong kinalaman sa 3 grupo ito. Yung para po sa mga guro natin na overwork din sila. At para po sa mga pulis po natin, para po ma-improve pa yung kanilang serbisyo. At para po sa hanay po ng militar. Ano po yung programa po ninyo, sir, tungkol sa 3 grupong ito, sir? Yung mga government employees yan. Na minsan. Siguro po sa guro natin, talagang ang kailangan dyan, mapataas yung sweldo. Halos pantay na po tayo. Itong K+12, panibagong bunuan ito. Ito pasimula tayo nitong taon na ito na full implementation na yan. So, ang nakikita ko po rito, bigyan ng special allocation, special space ang ating mga guro na master's degree. Nang sa ganun po, pagkatapos niyan, magamit nila yan sa kanilang panghanap buhay, kung ano yung kanilang linyang papasukan. Itaas po yung sweldo po ang kailangan libre nito. Libre po ba, sir, yung pag-aaral sa masteral? Siguro po may subsidy ang ating national government. At nakikita ko po ngayon, gamitin na uli natin yung pondong lokal. Naglabas po ng circular ang Department of Education. Hindi ko alam kung tama o mali. Nag-mayor din po ako. Nung mayor po ako, meron kami mga hinahire na local teachers, local school board teachers. Pinagbawal nila ngayon. Ang gusto nila national lang, pasado ng license
examination for teachers, yung LET. So sa mga malalayong lugar, wala pong teacher. Oh. So ang nakikita ko po, i-unlock uli natin yan para makapagbigay ng karagdagang honorarium para sa mga guro. Ganon din po sa kapulisan. Sinusulong ko po yung 2-level police force. Isang national police force at isang local police force. So balik dun sa PCINP concept before. No? Hindi naman po ganon. Yung PCINP kasi nagsama yung INP, Constabulary, yung constabulary which at military. saka yung local police. Aha. Ganon din po. Kaya lang, yung mga national crimes, yung malalaki, ito na yung national police natin, krame. Yung mga local crimes, yung nag-snatch siya, naguldapan doon, may traffic violation, may aksidente, yun yung local police. Sa ganung paraan, yung mga well-funded LGUs can provide greater resources doon sa kapulisan. Maging sa retirement benefits. Maging, natatandaan nyo nung araw, merong Manila Police Academy. Yes, meron. Pero Dapat- na ano na yun, na lahat ngayon PNPA na. PNPA. Dapat maibalik yung ganong konsepto. Sinusulong ko ho yung ginagawa ngayon sa Malaysia. Matagal ko nang sinasabi ito na in lieu of ROTC, we should establish a Philippine Youth Police Corps. Parang public safety, ano, no? Sa Sa lahat. disaster management, Disaster, yun. sa traffic, pero police. Aha. Sa halip na nagko-computer lang yung iba, ay dapat merong component na may patriotism sa bayan. Gaya nung ROTC dati. Pero police naman ito. Yun po yung sinusulong ko. Nang sa ganon, bata ka pa lang, alam mo yung aspeto ng criminality, peace and order, paano ka makakatulong sa bayan. Yung tulong sa tao ang importante. So, tapos, nakikita ko po, yung pension ng police natin, napunta sa pension fund na lang ito para ala-upsla ito eh. Yes. So, ibalik po natin yung dati na talagang manggagaling sa GSIS, may monthly pension na nanggagaling sa DBM. Ganon din po sa kasundaluhan natin. Dapat iangat din po yung status ng kanilang pension na tatanggap, lalong-lalo na yung mga nasawi na mga bayani natin. Kagaya ngayon tinatalakay sa Senado. Anyway, okay. Sir, programa at plataforma, ukol naman sa mga manggagawa. Pag-usapan natin yung mga issue ng income taxation, contractualization, at yung mga arawan ng sahod. Ano ba ang inyong ipapanukalang batas na tutulong sa ating mga manggagawa, ating workforce or labor force? Alam niyo po, yung naabuso po kasi itong labor contractualization eh. Opo. Dati po ito pang emergency, seasonal, pero ngayon talagang 555 na, pakatapos ng may kapalit na 5 months lang po yan eh. Kasi after, pag umabot ka ng 6 months, magiging permanent na yan. So, ang nakikita ko po rito, doon sa labor contracting policy, higpitan na po natin, ipatupad natin yung certain percentage, 20% lang po ang po pwedeng gamitin, hindi yung total workforce. At maging doon sa labor contracting system ngayon, bigyan din natin ng benepisyo na dapat matanggap ng iba. For instance, dapat po may health benefits yan. Dapat po may karagdagang retirement, night differential, etc. etc. Dapat po merong hospitalization. Tutol po ako doon sa pangmatagalan ng contractualization, lalong-lalo na kung ang manggagawa ay babae. Kung babae po yan, walang maternity leave yan. Walang lugar na kung saan pwedeng magpahinga yung mga kababaihan na nangangailangan ng time, na nangangailangan ng pag-consider sa kanilang gender. So, nakikita ko po rito, sundin lang po natin yung Labor Code of the Philippines, 1987, na talaga naman pinagbabawal yan eh. Guilty po dyan. Ito, harapin na natin. Ito katotohanan, yung mga mall. Gusto food nila, yung mga dispatchadora nila magaganda. Pag umabot na ng 30, marami na, hindi na nare-renew. Sila nga, yun nga po talaga ang yun nga po talaga ang Babanggain nyo yan sa Senado, yung mga ganyang malalaking ang mangyayari po niyan, siguro may puwang. Siguro kung frontline o yung nasa loob ng inventaryo, bodega, pwede siguro yon. Pero kung yung talagang mas bihasa na, dapat bigyan na ho ng kontrata yon. Dapat magkaroon na ng tenure, either permanent ka or semi-permanent kung meron, na meron silang mga benefits. At nawawala po dito yung yung right to organize themselves. Wala talaga yon. Daling pitikin. Anyway,
Tuloy-tuloy naman tayo. Bigyan daan naman natin yung katanungan ng ating mga listeners para ito ay katanungan naman ni Coach Arnel Beroya, Vice President ng Table Tennis Association of the Philippines, TATAP, at isang loyal listener din ng ating palatuntunan. Okay, Sir Mix, pakitanong kay Senatoriable Francis Tolentino kung anong panukalang batas ang magagawa niya para sa kapakanan ng mga Pinoy national athletes. Oh. Thanks, more power to you. Okay. Nasabi ko po yan. Alam niyo po, medyo malapit-lapit ako dyan. Yung kapatid ko po is the president of the Philippine Cycling Federation, si Congressman Bambol. Sila po yung unang nagbigay ng gold medal natin after 25 years sa Asian Games sa cycling. Ito lang huling Asian Games. Siya rin po ang Secretary General ng FIDE sa buong mundo. So nakikita ko pong problema natin. Napakaliit ng pondo natin. Ang Thailand, maliit na bansa, siguro rank number 3, 4 sa Asian Games, 5 pa. 100 sa pesos nila, 147 billion ang ginagastos taon-taon. Okay. Ang Philippine Sports Commission natin, ang budget po 982 million. Paano naman tayo mananalo? Wala sa kalingkingan. Wala sa kalingkingan. Pangalawa, nakikita ko po na napakarami nating sports activity na halos pare-pareho na nag-overlap, palarong Pinoy, palarong pambansa, kung ano, pag-isahin na lang po natin ito. Mapolitika ang sports dito, nahalata ko sa bansa na to. Parang mga may kandidato rin. May macronism din diyan ang nangyari. Napunta po ako sa Zamboanga del Sur. Pwede ko pong ipagyabang, nakita ko po yung program ni Governor Tony Ciriles. Nagulat po ako, meron Zamboanga del Sur Sports Academy. Wow. Aba. Sabi ko para sa ano nun. ito? Tinetrain namin lahat ng athletes ng Zamboanga del Sur para magtagumpay sila pag sumali sa palarong pambansa. So sa murang edad pa lang. So nakikita ko po rito, magtayo tayo ng maraming sports academies supported, sponsored by private corporations at mag-hire na po tayo ng foreign coaches. Wag na po tayo mahiya, ginagawa po sa ibang bansa yan. And let's make our sports development program holistic. Hindi lang po sa pagsali na sa tournament, kung hindi yung training, nutrition, sports development. So lahat po, buong buo, isang program na kasama na rin po sa academic exercise nila na sa ganun po yung total development ng athlete, simula sa nag-iensayo siya, hanggang sumali siya, hanggang sa mag-retire siya, isang buong package na. And we can only do that if we have the resources. So lakihan po yung budget ng sports. Hindi po pwede yung 982 million lang. Okay, tapos na po ang ating unang buhos ng tanungan. Pasensya po, Chairman, minamadali natin dahil kasi ang daming katanungan. Pero alam natin na kayo kayang-kaya niyo yung sagutin itong ating mga tanungan. Okay, meron pa mga text ng ating mga listeners, sila Marvin Capili at Donald Aquino. Maya-maya, babasahin natin yan. Ito naman susunod na buhos ng ating tanungan, Chairman. Isa lang ang sasagot nyo. O kung gusto nyo maikling explanation afterwards. Yes or no lang. Bagsak o pasado? Bagsak o pasado? So, may babanggitin ako. Hindi ho pwedeng in between. I-rate nyo na lang. O, kunyari, 1 to 10. 1 to 10 siguro. Pasang-awa. Pero as much as possible, bagsak o pasado. Okay. Ito. Parang yes or no. Yes or no na rin ho yun. Parang ganun. Okay. Sisimulan ko na po. Sige po. Bagsak o pasado? Ekonomiya, pambansang ekonomiya, national economy. Pasado. Pasado. Bakit po? Nakita naman natin, nagsi 6.2 po yung growth rate natin. Nakatama tayo minsan ng 7 point something. So, makikita natin sa mga credit rating agencies na talagang ginagalang naman po ang Pilipinas. At kung ikukumpara po sa ibang ASEAN countries, hindi naman po tayo kulelat. So, ang tinutukoy na lang dito, yung inclusive ba ito, nabigyan pa ng puwang, yung mahihirap. Pero overall, palagay ko po pasado. Okay. Matapos ang ekonomiya, Melchor, anong sunod? Sa hanay po ng edukasyon, Atty. Tolentino, sir, bagsak ba o pasado, sir? Sa edukasyon po. Ano po ito? Tertiary o elementary? Yung the whole thing siguro. In general, sir. O siguro, yung K-12, pasok nyo na yung issue na yan. Yung K-12 kasi, bago-bago pa lang yan. Again, kung ikukumpara doon, kanina binanggit ko kasi yung edukasyon, 95 lang yung local colleges natin. Gusto ko makita na lahat po nasa eskwelahan. Gusto ko po makita lahat po nakarating ng kolehiyo. Sa akin ngayon, marami ho ako narating na SUCs. Pasado.
Pasado. Okay, sundan mo pa ano? Yung ano sir, yung tax collection system natin sir, anong bagsak ba o pasado sir? Sa akin, bagsak. Bagsak. Okay. Bagsak. Simpleng-simple. Kaya kulang yung pondo natin. Okay. Alright, bagsak ang tax collection para kay Chairman. Akin naman to. Okay, aksyon sa krisis at kalamidad. Bagsak o pasado? Yan, alam ko malapit sa puso nyo yung maagap, mabilis na aksyon sa calamities. So, pasado ba tayo ngayon sa kasalukuyan o bagsak? Alam niyo po, naging member ako ng NDRIMC. Opo. Ang maipagmamalaki ko po, lahat po ng krisis nung nandun ako, napuntahan ko po yun kung ikukumpara po sa ang i-rate ko na lang po siguro muna ngayon yung MMDA. Dahil narating ko po ang Sendong, narating ko ang Pablo, narating ko Yolanda, narating ko yung mga Lindol. Kahit outside the jurisdiction of MMDA, napadala ko pa yung tao natin sa Kathmandu, Nepal, na kami lang ang nakarating pagkatapos ng Lindol. So, dun sa effort na yon, ang sinasabi ko nga dun sa iba, nung nandun ako sa MMDA, hindi na sa pagyayabang, matulog na muna kayo na mahimbing habang nandito ako noon. Pero i-rate ko po yung sa akin, hindi yung ibang ahensya. Opo. Pasado po yung sa amin. Okay. Matapos naman yung aksyon sa krisis at kalamidad, tanong naman natin, bagsak o pasado sistema ng transportasyon? Nako, medyo medyo madugo ito. Kasama na po dyan, siyempre yung trapiko, mass transport, mga airports and seaports, so mga terminals. So yung buong sistema ng transportasyon, trapiko at lahat. Bagsak po. Nako. Hindi ba medyo kayo doon dahil kasi galing kayo sa MMDA? Opo, yun nga yung pinaliliwanag ko na yung traffic naman, hindi lang yung traffic management yung infrastruktura, hindi naman po ako nagpapagawa ng mga flyover, ng mga tulay. Natatandaan niyo po, ako po yung nag-propose ng Sky Bridge. Kung natuloy po yan, may EDSA tayong bago. 2 years lang gagawin. Ito po yung malapit sa likod natin, tapat ng St. Luke's. Opo. San Juan River, magtatapos po tayo, papunta na ng Pasantamo. 2 years pong gagawin yon, walang traffic dahil sa ibabaw ng San Juan River. So tatlo na, you have EDSA, C5, tapos yung Skybridge. Opo, kaya wala po sanang traffic habang ginagawa, hindi gaya nitong Skyway 3, may traffic habang ginagawa, lalaking poste. Nalinis mo na yung San Juan River, napaganda mo yung San Juan River, natulungan mo pa yung traffic dahil 2 years lang gagawin. Tsaka maganda tingnan yan. Opo, Skybridge po ang tawag lang. Opo, kaya nyo siya pag nasa Senado kayo, gawin nyo lang pero feasible ba financially? Opo, 10 billion. 10 billion. 10B. 10B pesos? Opo. Yan lang yung ginastos sa APEC, di ba? Opo, tapos na sana. Pwede mo iPPP yun, sir? Ang dami yung may gusto nun hindi lang na-approvean sa NEDA Ako nung narinig ko ngayon, nagustuhan ko rin. Anyway, eto, dikit ko lang dyan bago tayo very briefly lang, yung tanong ni Marvin Capili, ayun, sa ating problema sa mass transportation, sa dumaraming volume ng tao, sana ma-improve ang MRT at LRT. Tama po yan. Pero yung pasok niyo yung Skybridge na yan. Yung Skybridge po talaga makakatulong. Alam niyo po, minsan lang po ako nakialam sa MRT. Nung tumalsik po yung MRT sa EDSA. Yung nahulog po sa EDSA yung MRT. Kami po yung nagbuhat noon para ilipat sa North Station. At isa po ako sa una nakapasok para makaharap yung mga dugo ang pasahero. Unfortunately, hindi po ako nagpapatakbo ng MRT. Ang naitulong ko lang sa transport system natin, yung pagre-revive ng Pasig River Ferry Terminal. Ferry system na umaandar naman po ngayon. So sinasabi nyo, kaya bagsak dahil kasi kahit nagaling kayo sa MMDA, dahil kasi yung problema sa traffic, hindi lang yun problema sa pagtatalaga ng enforcer dyan. Hindi po. Malaki, malawak. Kaya nga sabi ko, i-under na natin, baguhin natin ang batas, i-under na natin sa MMDA yung LTFRB Regional Office, i-under natin sa MMDA yung MRT-LRT, i-under natin sa MMDA yung DPWH Regional Office. Ayun. Magkakaroon po ng magandang koordinasyon. Okay, bagsak o pasado, si Melchor siguro, itong dalawa na ito sa susunod na para... Okay, ayan. Ito pong sir, yung sa sistema po ng healthcare po natin, ano pong masasabi niyo dito? Bagsak or pasado? Bagsak po. Bakit po? Nako. Hindi affordable Nung tinan nyo sa Metro Manila, kaya ang sinusulong ko po,
ang sinusulong ko po yung mga kabataan natin magkaroon ng libreng health insurance. Alam niyo po tuwing uulan, dengue ang inaabot. Deadly po yung dengue. Hindi po lahat merong member ng PhilHealth. So nakikita ko po rito, bigyan natin ng separate health insurance system yung mga kabataang Pilipino from grade school to college. Hindi po kakaila na bagamat merong pagbabakuna tayo, 10% pa rin na namamatay sa ating bansa ay kabataan. Kabataan pa rin. At napaka-mahal po ng dialysis. Alam niyo naman po yon. Hindi po affordable. So masakit talaga magkasakit dito sa ating bansa. Okay. Dito po sa kasunod na sir, yung pagsugpo sa tumataas na krimen, pasado po ba sir or bagsak? Bagsak. Nako. Okay, simple yun. Bakit po? Nakikita niyo naman yung statistics Okay. Tuloy-tuloy mo na, Melchor, yung pagkatapos niya. Doon po sa sir, sa judicial system. Hustisya. Bagsak ba sir or bagsak kasi mabagal. Ayun. Sa sir, sa sistema, sa mga kulungan po natin sa bansa sir. Di lalo na yon. Bilibid. Kasi alam nyo dun sa Bilibid nagulat daw yung mga taga Bucor at may swimming pool pala dun sa loob. Nagulat pa sila, hindi nila alam na meron nagtatayo na swimming pool sa loob. Magic siguro, magic. Anyway, ay sumasakit ang ulo natin sa ganyan, no? Anyway, yan po ang pangalawang yugto na pangalawang buhos ng ating katanungan. Pero ito, meron tayong texter. Ito, may konektado pa rin to sa transportasyon at alam ko malapit sa inyong puso. Kung papalarin manalo, ano po ang magiging stand nyo sa Grab at Uber? From Mark of Marikina. Kailangan po sigurong pag pumasok ang isang, alam nyo nung nasa MMDA ako, sa akin sila unang lumapit. Sinabi natin na talagang kailangan makipag-usap kayo sa iba't ibang sektor. Ang nakikita ko po rito yung Grab at Uber, kahit anong pangalan, nagpapakita rin to ng entrepreneurial spirit ng ating mga kababayan. Nabili ng sakyan, ipapabasada. Kailangan lang po ma-regulate. At kailangan din pong hindi tamaan yung mga existing operators ng mga AUB in whatever name, in whatever manner. Ang pinapakita po nito, reflection po ito ng kakulangan ng modern mass transit system natin. Sa ibang lugar, ang tawag po dyan, habal-habal. Sa ibang lugar, ang tawag po dyan, padyak. Yun din po yun Ang ibig sabihin, may kulang ang gobyerno sa pagbibigay ng modernong mass transit system sa ating bansa. Okay. Meron pa tayong texter, si Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila, pero hindi ko na mababasa ng kabuuan. Karamihan kasi sa mga namumuno dyan sa SSS ay hindi muna paglilingkod ang una, kundi parang inaari na nila yung pondo, sabi ni Donald Aquino. Totoo nga naman yun. Okay, sir, mga national issues naman, bagamat ito yung mga hindi konektado sa transport, no? At pero alam ko na ito yung mga bagay na inyong tatalakayin din at one point or the other pag kayo'y naupo na sa mataas na kapulungan ng Senado. Okay, simulan na po natin. Ito pinakamainit na issue ngayon at napapanood natin kanina pa yung running story. Ang what's your take? Ano ang inyong masasabi dito sa Mama Sapano Massacre o dun sa SAF 44? Alam niyo po, hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon. Kailangan po lumabas yung buod ng Board of Inquiry ng PNP. At ang mahalaga rin po talagang inaasam ay yung hustisya. Kailangan po nandun po ako nung burol. In fact, yung huling dumating na galing ng Cebu, yung nag-iiyakan, 2 bata, katabi po ako, napaupo sa tabi ko yung dalawang huling dumating galing ng Cebu, maliliit na babae yung anak. Tinatawag yung kanilang tatay. Ramdam ko rin po yan dahil papuntang Tagaytay yung Camp Santo Domingo kung saan sila nagte-training. Nagte-training ngayon, nadadaanan natin yan. Katabi po sa Tagaytay yung PNP Academy. So, yung hustisya po, siguro yun ang dapat pong maibigay. Okay. Very briefly, Maguindanao Massacre. Ito naman yung ating mga kapatid sa hanap buhay ang napatay, no? Sabi nyo nga, yung justice delayed dahil namatay na yung matandang ampatuan pero nakabimbim pa rin yung kaso ng Maguindanao Massacre.
at itahin na natin yan sa media and extrajudicial killings. Napakatagal na po nung Maguindanao Massacre. 2009. Napakatagal na po yan. Nag-aaral pa ako sa ibang bansa. Napakatagal na ho yan. So, hindi ko maintindihan bakit wala pang conviction yan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa... Alam niyo po, yung isang schoolmate ko, sumalangit nawa, diyan na po namatay sa stress bilang undersecretary po ng Department of Justice. Si Attorney Dacera, sumalangit nawa. So, napakatagal na po. Dapat po magkaroon ng closure dyan. Yung dapat hatulan na. Maging yung hustisya para sa mga journalist, dapat po makamtan ho yan. Sobrang tagal na ho yan, ng 2009 to 2016. Yes, pero... Matagal na, nakatapos na po yung isang administrasyon. Okay. So, dalawang question pagkatapos tapos na tayo. Sa ano ang posisyon niyo sa Bangsamoro Basic Law? Paulit-ulit ko po sinasabi. Anything that will support peace and development in Mindanao. Anything that will pave way for the progress of Mindanao. Anything that will benefit Mindanaoans but will not transgress the Constitution, I support. Wag pong lapastanganin ang Republika ng Pilipinas. Isang bandila po tayo, isang kapulisan, isang Armed Forces of the Philippines, isang ekonomiya. Sinusuportahan po natin ang makakatulong sa mga kababayan natin sa Mindanao. Okay, huling katanungan po natin. You can take all the time you want, sir, at ipaliwanag niyo po kahit matagal, okay lang. Ito po ang ating pinakamatinding tanong. Ang pinakamatinding tanong natin ngayong umagang ito, Sir, Attorney Francis N. Tolentino, senatoriable, dating mayor at dating MMDA chairman. Bakit kita iboboto? Ayun. Alam niyo po, parang nagbubuhat ako ng sariling bangko rito. Siguro po, tingnan natin yung kwalifikasyon. Tingnan natin yung karanasan. Tingnan natin yung plataforma. Isa po ako sa ilang nag-file ng Certificate of Candidacy na naka-attach yung Legislative Platform of Government sa COC. Nasa COMELEC po yan. Yung karanasan ko po sa local government, 9 years as mayor, president of the League of City Mayors of the Philippines, ay nagbigay po sa akin ng perspective kung paano gumalaw yung mga pamahalaan lokal. Yung sa MMDA po, on a national perspective, nakita ko po kung paano kumilos ang gabinete, nakita ko po kung maging membro ng NEDA board, na yung karanasan pong yun, hindi ko maikakaila, fresh pa ho yun. Nakita ko po yung direksyon ng pagpapatakbo ng isang national government. At nakita ko rin po kung paano dapat umasa ang sambayanan, umasa sa paglilingkod ng mga naglilingkod sa bayan, yung tulong sa tao, yung po yung hindi nararamdaman ng iba. Na kahit po sa labas ng Metro Manila, after 4 hours ng lindol sa Bohol, nandun na po ang MMDA. Labas na po yan, wala na po sa jurisdiction namin yon. Kahit po labas ng Metro Manila, nandun po kami sa Cagayan de Oro. Ibig ko pong sabihin, yung tulong sa tao, kung kayang ibigay ng gobyerno, pribadong sektor, dapat po ibigay. At siguro po sa record ko po, yung competency po, yung good governance, yung hindi naman po may pagkakaila, marami rin akong award nung naging mayor ako, maunlad po ngayon ng Tagaytay, yun po yung tinong pamumuno. Yun po yung tulong tino. Tulong sa tao at tinong pamumuno. Kaya siguro po kung hinihiling nyo na magkaroon kayo ng isang senador, bagong mukha naman na merong dedikasyon at 24-hour service, nakita nyo naman po siguro, kahit po sa mga radyo, sa mga TV, kahit kayo, tulog pa ho yung ibang nasa istasyon, gising na ho ako. Natutulog na ho yung iba, gising pa rin ho ako. Nag 24/7 po ako noon. Meron ho akong interview 2 AM. So, sana po makita natin, walang oras pong pinipili ang paglilingkod sa bayan. Yun po yung tulong sa tao at tinong pamumuno. Because of that, siguro, pagbigyan naman natin yung mga bago. Marami na hong naiboto kayo. Palagay ko ho, marami, lawmaking po ang Senate paggawa po ng batas yan Hindi pagpapamudbud ng pork barrel. Nakita ko po yung mga gaps sa executive na pwedeng punuan ng legislation. Alam mo, Karanto, first hand, front line. Kung makukuha lang sana sa background ang pag-upo sa Senado, ito na yung number 1 ko saan ka nakakita ng ganitong qualification? Okay.
Attorney Tolentino, parting shots nyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Akala ko hindi na ako makakarating dito sa napakaganda yung Buti hindi na traffic. Studio. Nandito pa ako, alas 9:30 pa ako dyan. Okay, maaga. Pakapi-kapi lang ako doon sa isang fast food chain dyan at nagbabasa po ako ng dyaryo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sana na ipakilala ko po yung sarili ko na maayos. Sana na ipakilala ko po hindi lang sa inyong dalawa kundi sa ating nakikinig, sa inyong mga taga-subaybay na si Francis Tolentino po may karanasan, may kwalifikasyon at may track record po sa paglilingkod sa ating sambayanan. At maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Okay, bye-bye na tayo, Melchor. At well, of course, syempre salamat kay Atty. Tolentino at sa lahat ng mga listeners ng DCRJ 810 Trimedia. Ako po rin si Melchor Bentingan Balawas. At ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Trimedia Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila.